Shalom. Shalom Alaikum mga kapatid, mga kababayan. We are here again sa ating Preaching in the Wilderness series dito sa TikTok. At binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan sa buong daigdig. At kapiyastahan yun ni Saint Paul Miki and Companions, ang mga unang martir ng South Korea. So, and the Gospel of the Lord is taken from the Gospel according to Saint Mark, chapter 6, verses 7 to 13. Glory to you, Lord. He summoned the 12 and gave them authority over unclean spirits. He instructed them to take nothing for the journey but a walking stick, no food, no sack, no money in their belts. They were, however, to wear sandals, but not a second tunic. He said to them, "Wherever you enter a house, stay there until you leave from there. Whatever place does not welcome you or listen to you, live there and shake the dust off your feet in testimony against them." So they went off and preached repentance. They drove out many demons, and they anointed with oil many who were sick and cured them. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay, good morning, Brother Romy, Brother June, and then sa mga kababayan natin na mga nagtatap ng screen, isang pinagpalang araw sa ating lahat. Okay, so maraming salamat sa inyong pakikisa sa araw na ito. Patuloy na tayong pagpalain ng Panginoon. Okay. So itong Ebanghelyo ngayon mga kapatid ay actually kung makita natin na good morning Leonela Cornejo, good morning po. Imelda G. Hamtek, he hates the disobedience. Totoo yan. Lahat ng mga mananampalataya ay subject yan sa sinabi mo. Kasi sabi ng Matthew 7:21, di ba, memorize mo naman yan, di ba? Linaw doon, sinasabi. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi iyaon lamang tumutupad ng kalooban ng aking amang nasa langit. So, lahat tayo are subject to that. God hates disobedient. At di ba doon din sa 1 Samuel na ang obedience is better than sacrifice. Di ba? Mabasa natin doon sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. Kaya totoo yan at sinasangayunan kita dyan that God hates disobedience. Okay. So, 1 Samuel 15 verse First Samuel chapter 15 verse 22. Sabi dito, Miss Imelda, sabi dito, "But Samuel said, Does the Lord show delight in holocaust and sacrifices as in obedience to the command of the Lord? Obedience is better than sacrifice, and submission than the fat of rams." So yan. Yan po, Miss Imelda. Yung disobedience is talagang hindi kinalulugdan ng Diyos. At lahat tayo dyan ay subject. Okay.
Okay, so balikan natin ang Ebanghelyo, mga kapatid, sapagkat binigyan natin ng pansin si Miss Imelda, sapagkat alam natin kung ano yung gusto niyang iparating, kaya binigyan natin ng pansin. So, sabi dito sa Mark chapter 6 verses 7 to 13 ay ipinapakita na ang Panginoon ay inutusan niya yung kanyang mga pinili. Okay, mga kapatid. So, but before that, prior to that, alam naman natin na prior niya inutusan yung kanyang mga alagad ay, of course, tinuruan niya muna sila. At kung makikita natin, mga kapatid, na ang mga alagad na ito ay nakasama ng Panginoon ng mga around mga 3 taon at kalahati, mga kapatid. So, and then, so parang tayo din na that is why andito tayo araw-araw nagbabasa at nagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi para ipaalam sa ating mga kapatid na mga separated brethren natin, sapagkat tayo ay inaakusahan nila na hindi raw tayo nagbabasa ng Biblia at tayo mga Katoliko ay walang alam sa Biblia. That is why binabasa natin yung Ebanghelyo ng Panginoon. Actually, kung tutuusin ay ang mga Bible readings natin is meron tayong first reading, and then Psalms, and then yung Gospel Antiphon, and then yung Gospel of the Day. So, yun yung mga binabasa natin na Ebanghelyo. So, mali yung paratang sa atin ng ating mga separated brethren na hindi tayo nagbabasa ng mga Katoliko ng Biblia. So, mali po sila doon. So, that is why binabasa natin. Okay. So, makikita natin na ang mga alagad, prior sila inutusan ng Panginoon, ay tinuruan niya sila na ng maraming mga bagay. Okay. Saan po sa Biblia ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? So, makikita natin sa Biblia na ang Iglesia Katolika ay nasa Romans chapter 1, verse 7 and 8, at saka doon sa Acts 9:31, sa Griego, sa original na salin ng Biblia na Griego. Acts 9:31, mabuting gawa. And as a matter of fact, sagutin mo natin si mabuting gawa. As a matter of fact, para sa iyong ikababatid, na ang Catholic Church ang nagtawag sa Biblia na Biblia, at ang Catholic Church ang naglagay ng mga chapter at mga talata. Sinong apostol? Saan po iglesia tinawag si apostol? Sinong apostol? Carillo, kapatid. Mabuting gawa. Mabuting gawa, ano pala ang sekta mo o denominasyon? Okay. Kung titingnan natin, okay, ano palang sekta mo, mabuting gawa, ano pala yung sekta mo? Kasi sa iglesia tinawag si San Pablo, si Apostol Pablo. Sa Catholic Church, MCGI. So MCGI, members of Church of God International, ni Brother Eli. So, papaano ma-reconcile yung MCGI ninyo, yung binabanggit sa 1 Timothy 3:15 at saka doon sa Acts 20:28, yun ay isinulat noong unang siglo at yun ay hindi propesya kundi aktual na sinulat ng Panginoon. Kundi aktual na isinulat ng Panginoon sa mga taga kay Timoteo, sa mga unang Kristiyano. That was 1st century. Hindi yan para sa 1980s at tumutukoy kay Eli Soriano at sa iba pang mga sekta at denominasyon na nag-aangkin ng pangalan na Church of God. Okay? Mabuting gawa, MCGI. So, hindi yan tumutukoy sa inyo. Yun ay tumutukoy sa unang mga Kristiyano. So, yun yung Acts 20:28 mo, at saka yung 1 Timothy 3:15, at saka yung doon sa 1 Corinthians chapter 11, ay tumutukoy yan sa
sa church na itinatag ng Panginoon na nag-exist na noong unang siglo at nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan na siyang nagpangalan sa Biblia bilang Biblia at nagkumpay ng mga aklat ng Biblia at naglagay ng chapter at mga verses. Siguro balikan mo muna yung kasaysayan ng Biblia para malaman mo. Okay? Yan mga kapatid. So, kung isa pa sa tanong ni Mabuting Gawa na member ng MCGI, saang iglesia daw tinawag si Apostol Pablo? Sabi ni Paul statement. Hindi ko alam kung yung tinutukoy niya. So, kung titingnan natin kung saan tinawag na iglesia San Pablo, malinaw na si San Pablo ay Katoliko. Alam mo kung bakit? Dahilan doon sa 1 Corinthians chapter 10 and then sa 1 Corinthians chapter 11 na si San Pablo ay kinikilala niya ang real presence of the Lord Jesus Christ in the Holy Communion, in the Eucharist. Kasi sabi niya rito sa 1 Corinthians chapter 10, verse 16, the cup of blessings that we bless, is it not a participation in the blood of Christ? The bread that we break, is it not a participation in the body of Christ? Because the loaf of bread is one, we though many are one body, for we all partake of the one loaf. So hindi sinabi dito ni San Pablo na simbolo ng katawan ni Kristo. So therefore, makonclude natin na si San Pablo ay Katoliko. At maging dito sa 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 29 or to 30. Makita natin ulit na inulit ulit ni San Pablo that what we are receiving in the Holy Communion is not a symbolic, but rather it is a real presence of the Lord Jesus Christ. So therefore, masasabi natin na si San Pablo ay tinawag sa Iglesia Katolika. Si San Pablo ay Katoliko. Because the rest of Protestant, mga separated brethren, katulad ninyo, ay hindi ninyo kinikilala ito at ito ay simboliko lamang. So therefore, kasama kayo doon sa mga sinasabi sa John chapter 6 verse 66 na dahilan sa hindi ninyo matanggap ang sinasabi ng Panginoon sa Kristo, nagsialisan kayo. The same manner, nagsialisan kayo sa Catholic Church. Tinawag po sa Iglesia ng Diyos, sinasabi sa Iglesia ng Diyos, pero Mabuting Gawa, hindi reperado yun sa inyo. Kasi yun ay tumutukoy sa unang iglesia na umiiral anong unang siglo. At kung titingnan natin yung umiiral na iglesia ng unang siglo ay Catholic Church. Na siyang naglagay ng pangalang Biblia sa Biblia at naglagay ng mga talata at mga chapter at verses. Kaya meron kayong nakukote na Acts 20:28 at saka 1 Timothy chapter 3 verse 15. Okay? Hindi yun tumutukoy sa inyo. Try to reconcile it, kapatid. That was written by Saint Paul to Timothy and Saint Luke dun sa Acts 20:28 in the first century church. At kung titingnan natin ang first century church, wala ni isang protestante doon kasama ang MCGI. Hindi yun tumutukoy sa inyo. Umaangkin lang kayo niyan, pero hindi yan tumutukoy sa inyo. Sana wag mahiya naman tayo na angkinin nyo, hindi para sa atin. Masama po yan. Covetousness yan eh. A form of covetousness that is in violation to the 10 Commandments. Okay. Kaya nga, maliwanag po na nakasulat tinawag na Iglesia ng Diyos. Yes, Iglesia ng Diyos kasi ang Panginoon Kristo ay Diyos. Siya ay nagtatag ng kanyang iglesia. Sinasabi doon sa Matthew 16:13-20, upon this rock I will build my church that even death cannot prevail. So, yung iglesia na yun ng unang siglo na siyang umiral hanggang sa kasalukuyan, that was the Catholic Church. Hindi yun MCGI. Kasi nung unang siglo, wala kayo doon. Okay?
Okay. Yun na hindi na kailangan pang further explain, kapatid, sa iyo. Kasi ang MCGI nyo ay tatag ni Eli Soriano, ang Church of God na tinutukoy doon sa 1 Timothy chapter 3 verse 15 at saka Acts 20:28 ay tumutukoy sa iglesyang itinatag ng Panginoon, hindi sa iglesia ni Mr. Eliseo Soriano. So magkaiba yun, ha? So pwede kayong umangkin, pwede ninyo angkinin yung mga talata na yun, pero hindi yun tumutukoy sa inyo, kapatid. So sana mahiya kayo na angkinin yun. Naalala mo ba, hindi mo ba napanood yung video na nung tinanong si Brother Eliseo Soriano kung sino ang nagtatag ng Iglesia Katolika? Di ba? Hindi niya masagot. At ang sagot niya doon is, hindi ko alam kasi magdadalawang-libong taon na yun, hindi pa ako ipinanganak. So di ba, niluloko kayo ni Eli Soriano. Samantala, alam niya kung sino nagtatag ng Mormon, sino nagtatag ng Iglesia, sino nagtatag ng Jehovah's Witness, sino nagtatag ng Episcopalian, ng Lutheran, alam niya lahat. Pero bakit pagdating sa Catholic Church, nung tinanong niya siya kung sino nagtatag, hindi niya sinabi. Pero nahuli pa rin siya kasi sabi niya, hindi ko pa alam kasi mga 2,000 taon na kasi nakakaraan. So therefore, he is recognizing that the Catholic Church existed for almost 1,000 years because it was the church founded by the Lord Jesus Christ, at not in CGI and not INC 1914 or any other claimants of verses na sinasabi niya sa Biblia na sa Biblia mga claim, marami nakiklaim, pero historically ay hindi mapapatunayan na kayo yung tinutukoy sa mga talata na yun, sapagkat hindi nga kayo yun, sapagkat yun ay isinulat noong unang siglo at hindi isinulat nitong 21st century or 20th century, kapatid. So sana makita na kayo na. Okay, so yun na, kapatid. Matthew 16:18, itatayo niya ang kanyang iglesia. Kanyang iglesia, hindi iglesia na itinatag ni Eliseo Soriano or ni Mang Felix or ni Charles Taze Russell or ni Ellen Goldwhite or ni Joseph Smith, yan, or ni Parham or ni John Smith sa Baptist. Okay. So yun lang, kapatid. Hindi na kita kailangan pang paliwanagan sapagkat alam ko naman na hindi ka naman lalo nang hindi ka mako-convince, sabi ni Nato, lalong hindi Katoliko at lalong hindi Inc. 1914. Pero kung titingnan natin Nato, ang sinasabi sa Romans chapter 1 verse 7 and 8 is the same church na kiniklaim ninyo doon sa Romans 16:16. Okay, mga kapatid, ayan bungad pa lang tayo, at least salamat tayo na sabi ni Nato, alam mo Nato, napaniwala kayo dyan na ni Parba. Nabisto niyan si Parba dyan sa Katoliko tatag na Ignacio, sabi ni Nato. Nabisto na dyan si Parba noong nag-debate siya ni Father Darwin. So, try to imagine, in around 107 to 110 AD, ay binanggit ni Saint Ignatius of Antioch yung Catholic Church sa sulat niya sa Smyrnians. Around 107 to 110 AD yun. So try to imagine, very close siya doon sa AD 33. So sa inyo, 1914, sobrang layo. Ang layo, kapatid, hindi mo talaga ma-reconcile. So, si San Ignacio lang ang nag-describe as Catholic kasi lumalaganap na yung pananampalataya Siya yung nag-describe as Catholic. The church is Catholic. Sabi niya, where there is a bishop, where there is the church, there is also the bishop, and where the bishop is, there also the Catholic Church. So siya lang yung nagpangalan or nag-describe as Catholic, pero hindi siya ang nagtatag. Yan. Take note Nato mag-aral ka ng tamang kasaysayan at tamang grammar. Ang nagpangalan ay hindi
hindi synonym ng founder. Okay, so yan mga kapatid. Okay. So dalawa na kaagad ang bisita natin, Brother June, isang MCGI at isang INC 1914. Siguro mag-usap muna kayo ni Mabuting Gawa nato. Sabihin nyo, kami yung tinutukoy doon sa Acts 20:28. Mag-debate muna kayo kung sino ang sa tingin nyo nagwagi, saka kayo bumalik sa Catholic Church. Okay. So puntahan natin mga kapatid ang Ebanghelyo. So makikita natin dito mga kapatid ngayon sa Ebanghelyo sa Mark chapter 6 verse 7 to 13 na tinawag ng Panginoon ang kanyang mga alagad. Nagtawag siya ng kanyang mga alagad. At the same time mga kapatid, itong mga kapatid natin, sinasagot natin na bagamat itong concerns nila ay parang sirang plaka na itong paulit-ulit. Pero sinasagot natin sila, binibigyan natin sila ng pansin. Hindi para at least may halaga, pinapakita natin may halaga sila. At the same time, hindi naman natin sila sinasagot para i-convince sila magbalik sa Catholic Church kasi lahat naman sila ay galing sa Catholic Church katulad ng binabanggit sa 1 John chapter 2 verses 18 to 19 na sila'y dati nating kasamahan ngunit umalis sila sa atin. Sinasagot natin sila not to convince them to return to the Catholic Church pero para sa for the sake sa mga alang-alang sa mga kapatid natin, mga Katolikong mahihina na baka pati yung mga kapatid nating mahihina ay mabubudol sa kanilang mga pangangatwiran. Yun yung ginagawa natin. Hindi natin para i-convince, kundi para for the sake of those who are watching or listening or nagbabasa ng kanilang mga comment, baka sa mga mahihinang Katoliko ay mahahatak din nila na katulad nila ng mga mahihina dati na nahahatak din sila ng mga sektang ito na tatag ng tao. Ayan. So, mga kapatid, sa Mark chapter 7 verse 13, 7 to 13, makita natin na tumawag ang Panginoon ng 12 at binigyan nila sila ng kapangyarihan na magpalayas ng mga maruruming espiritu. So, itong authority nito mga kapatid ay umiiral hanggang sa kasalukuyan. Nakwento dati ni ito sa INC 1914 o sa ibang mga sekta, wala tayong marinig na ngayon. Sa ibang mga sekta, of course, may mga sinasabi na mga deliverance nila, nag-exorcism sila, meron. Okay? For the sake of the Lord's name, lumalayas yung masamang espiritu. Pero kung titingnan natin, ay hindi talagang matutotally liberate yung tao. Lalo na sa sabi ni Brother Alfie Angeles, ito kwento ni Brother Alfie Angeles na dating membro ng Haligi at Suhay, then later on, umanib din dun sa sekta ni Soriano. Yung Haligi at Suhay ay kay Nicolas Perez yun, na tinanggap ni Nicolas Perez kay Teopilo Ora, then nung si Mang Eli Soriano ay hindi siya ang naging pinasahan ni Nicolas Perez, kundi si Gugulan yung babae sa nagtampo si Mang Eli Soriano, kaya nagtatag siya ng kanyang dating daan or MCGI later on. Actually, ginamit niya yung pangalan ng pangalan ng Haligi at Suhay, kaso lang kinasuhan siya. So, natalo siya doon sa kaso, kaya nagtatag siya ng kanya, members of Church of God International. So, sabi ni Brother Alfie Angeles, merong na-possess daw sa kanilang pagtitipon. Talagang grabe yung prayer nila. Pero hindi talaga nila napalayas yung demonyo. Pero dito sa Ebanghelyo ngayon, makikita natin na ang mga tinawag ng Panginoon ay nagpalayas. Binigyan niya ng kapangyarihan na magpalayas ng masasamang espiritu. Kung titingnan natin ngayon, itong authority na ito ng simbahan ay umiiral. Nagpapalayas dapat ng demonyo ang iglesia, ang totoong iglesia ng Panginoon. Hindi yung mga kapatid, yung mga taong naghanap ng magandang title ng verse sa Bible, then saka pinarehistro. Iba yun. Mga kapatid. Alam naman natin, historically, itong mga taong ito ay nagbasa lamang ng Biblia at naghanap ng mga titulo sa Bible, then pinarehistro nila sa Securities and Exchange Commission.
Yan, mga kapatid. So itong mga legit na mga alagad ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihang magpalayas ng mga masasamang espiritu. At makikita din natin yan doon sa huling bahagi ng Ebanghelyo ni San Marcos sa Mark chapter 16, di ba? 16:15 to the following verses, na kung saan ay binigyan niya sila ng kapangyarihan. Maging doon sa Luke chapter 10 verse 19, mga kapatid. So, ibig sabihin na itong mga alagad na ito ay may taglay-taglay na authority. Ngayon, kung titingnan natin, mga kapatid, historically speaking, dito nagpasimula ang Panginoon ng kanyang iglesia sa 12. At itong 12 na ito ay nangaral ng mabuting balita. Kung i-search ninyo sa internet kung saan nakarating itong 12, makikita natin na itong mga narating nila na lugar na yun, nung unang siglo, until now, yung lugar na yun, ang mga simbahang naroon ay mga Catholic churches. Not MCGI, not Protestant churches, my dear brothers and sisters. Si Santo Tomas, nakarating siya sa Kerala, India. Ano ngayon yung simbahang meron sa Kerala, India? Catholic Church. Mga kapatid, i-search nyo, i-google nyo saan namatay na mga lugar si San Pedro, si San Pablo, si Matthew. Lahat yan, mga kapatid. Sa mga lugar kung saan sila namatay, mga Catholic churches yun doon. Mga historical landmark kung saan sila pinatay. Catholic churches na nakalagay doon, hindi MCGI, hindi Inc. 1914, hindi kay Russell. Maging sa Israel, mga kapatid, kung saan doon nagpasimula ang iglesyang itinatag ng Panginoon through St. Peter. Ang mga historical churches doon, maging yung bahay ng Panginoong Jesucristo sa Capernaum, sa Nazareth, yung Bethlehem, lahat ng yun ay ang naandoon ay mga Catholic churches. Hindi po MCGI, mga kapatid. Sapagkat alam natin na itong mga kapatid natin na nag-aangkin ng mga talata sa Biblia ay itinatag lamang nitong 20th century, 21st century. Okay? So, hindi sila yung tinutukoy doon sa sinasabi sa Biblia, mga kapatid. Wala pong tutol dyan dahil ang Inc. noong unang siglo na talikod sa pananampalataya. Kuyang Harley, ayan ay fake news yan. Wala kang mababasa sa Biblia na yung mga unang mananampalataya, ang iglesyang itinatag ng Panginoon ay natalikod. Yan ay ginagawa lamang ng mga tao na para maisingit nila ang kanilang founder. Katulad ni Joseph Smith, alalahanin mo, alam ko, 1914 ka. Ang unang nag-claim dyan na natalikod ay si Mang Pelek, si Mang Joseph Smith, hindi kayo. Kinupian nyo lang yung apostasy theory kay Joseph Smith. Kaya tingnan nyo yung structure ng simbahan nyo, may tulis din. Sa inyo dinagdagan nyo lang ng tulis yung sa inyo. So, mag-usap muna kayo ni Joseph Smith. Sabihin nyo, Joseph Smith, sa mga Mormons, si Joseph Smith ang hindi totoong restorer or yung restorer. Okay? Hindi si Joseph Smith ang restorer. Kami, si Mang Felix ang totoo. Siguro mag-usap muna kayo. Kayo tatlo, MCGI, and then yung Mormons bago kayo humarap sa Catholic Church. Sabi ni Mystery of Faith na una para yung Inc. yung Ajinomoto sa Inc. 1914. So wala ang ganun. Nagtatanong din kung sino daw si Constantine.
Kuyang Harley. Si Constantino ang unang emperador ng Kristiyano. Tama, si Constantino. So dapat alamin mo rin, Kuyang Harley, ang totoong kasaysayan ni Constantine. Huwag ka basta-basta nakikinig lang doon sa mga ministro mo. Nabasa mo ba talaga yan? Na-counter-check mo ba kung sino si Constantine? So sana yun ang gagawin mo, Kuyang Harley. Yan. Huwag kang pumayag na kwentuhan ka lang ng ministro mo kung sino si Constantino, sino si Ignacio, ay dapat ika-counter-check mo. So kung estudyante ka, di ba, kapag nakwento natin last other day, na kapag estudyante ka, ay habang nagtuturo yung teacher mo, gamit yung libro na itinuturo niya sa inyo, bilang estudyante, hindi ka papayag na hindi mo kina-counter-check yung sinasabi ng professor mo. Kung estudyante ka at professor mo lang yaw-yaw ng yaw-yaw, salita ng salita, hindi mo kina-counter-check yung sinasabi niya, nako, nakakatakot yun. So yun mga kapatid. So ang ebanghelyo ngayon, itong mga alagad na ito ay may taglay-taglay na authority. At kung titingnan natin, itong mga alagad nito, sila yung nangaral sa buong daigdig. Kaya nga lumaganap, nagiging Catholic, nagiging universal sapagkat lumaganap. Ang naging kabayaran ng kanilang pagpapalaganap ng mabuting balita ay ang kanilang mga buhay. Kaya nga, di ba, sa India, sino nagkarating ng pananampalataya sa India? Si Santo Tomas. Di ba? And the rest of the apostles, lahat ng mga lugar kung saan sila nakarating, ang mga historical churches doon ay na-preserve. And ito'y yaong Catholic Church. Oo, Brother Romy, hindi matatalikod ang simbahan. Matthew 28:13. Hindi talaga matatalikod. Matthew 28:20, tama yan, Brother Romy. Saka Gawa 20:28. Kasi sinasabi sa Matthew 28:20, I will be with you till the end of time. Di ba previously nasabi din natin, ang iglesyang itinatag ng Panginoon ay hindi matatalikod base doon sa mga hula, doon sa Daniel chapter 2 verse 44 and then 2 Samuel 7:13, 7:12-13. Basahin niyo doon. Yun yung prophecy na hindi talaga matatalikod. At ang Panginoon ay a wise builder. Di ba? He built this church through sa ibabaw ng bato. Matthew chapter 7 verse 24. Dumating ang unos, ang anong malakas na unos, hindi ito nasira. Sapagkat ito'y nakatayo sa bato. Pero itong mga kapatid natin, na ang kanilang mga sekta at denominasyon ay tatag lamang ng tao, pasok sila dun sa sinasabi sa Psalm 127 verse 1, na maliban na ang Diyos ang nagtatag ng isang sambahayan, yung ginawa ng isang panday ay walang kabuluhan. So kung yung ang sekta mo itinatag lamang ng tao at pinarehistro sa Securities and Exchange Commission, naghanap ng magandang title doon sa Biblia, na ang Katoliko ang nagpangalang Biblia at naglagay ng mga chapter at verses, kaya meron kayong mga sekta, may mga verses at chapter kayong kinakode, it is because of the Catholic Church. Okay? So itong ebanghelyo ngayon, makikita natin mga kapatid, na ang mga alagad ay binigyan ng authority na magpalayas na over the unclean spirits. Kaya makikita natin mga kapatid, na hanggang sa kasalukuyan, itong authority na ito ay taglay-taglay ng simbahan. At itong mga alagad na ito na tinawag, sila yung nagpalaganap ng mabuting balita. Kaya nga, naging universal sapagkat kumalat ng kumalat. Good morning, Miss Jenny Clark. How are you there in Japan? Yung kabayo natin si Danny, nasa Japan din, wala pa. Si Pablo, andito rin siya, pero hindi ko alam kung saan bansa ngayon si Pablo na-situated. So, kaya naging universal kasi itong mga, grabe, super lamig po. Lamig yan. Dito sa Pilipinas, malamig pa rin. Malamig din ngayon. Sabi nila, abot daw hanggang March. So, Japan. Ayan, Miss Jenny Clark, mate Pablo. So, Japan din siya. At saka si Danny. Si Japan din po siya. Kami naman, dito sa Pilipinas, meron din naman Japan. Gapan pala yun. Gapan, Nueva Ecija. So, itong mga alagad na ito,
Yan. Baka ano lang kayo dyan, magkapitbahay lang kayo dyan, Miss Jenny Clark. Okay? So ito mga kapatid, itong mga alagad na ito, okay, it would be nice if English, I like Bible study. Anyone knows English version? Yes, from time ni Navians 5, from time to time we are also speaking English for the sake of those who cannot understand our language. We are Filipino actually, if you don't know. May I know what country you are? Okay. So, what country? Where you from? Okay. Ninabian. Okay, where you from? So, here, my dear brothers and sisters, okay, okay, here, my dear brothers and sisters, Palau. Palau. Brother Jun, saan yung Palau? Palawan? Palau is, it's from Philippines. Okay. Palau is parang, it seems, Europe. Is that Europe? Palau. Ninavian, we have here also a similar sounds of that name of your country. Palawan. Okay. Guam, Palau. Okay, Palau are many Filipinos there. Many Filipinos lives in Palau actually. Many are Ilocanos. So there are officials in Hawaii that are Filipinos. Okay. Okay. Dumaguete, Pearl Cornelio Dumaguete. Oh, good morning. So, here, my dear brothers and sisters, sabi ni Amara Brelye. Obviously, not Amara. This is my background behind me is the Vatican City, the Vatican Square. You see the cross behind me. Yan. So, in this passage of the scripture, my dear brothers and sisters, our Lord Jesus Christ called these 12 disciples and he teach them for 3.5 years and commanded to go throughout the whole world. We can see that also in Matthew chapter 28 verse 19, the Great Commission that the Lord Jesus commanded them to go and preach the gospel throughout the world. Diba? Makikita natin yung Matthew 28:19. Can you find that? Read that in your Bible, Miss Dinapian, in Matthew 28:19. Go ye therefore to all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey whatever I have commanded you. Lo, I will be with you till the end of time. So, therefore, we can conclude that the church founded, established by the Lord Jesus Christ, was not apostatized, or can be apostatized. No. Nowhere in the scripture that the church founded by the Lord Jesus Christ were apostatized. It remained from first century up to now, despite of severe persecution. We can see if we have to check the lives of the saints that we have, like today, Paul Nicky and companions in Korea, how they were converted and how they offered their lives for the sake of the Lord Jesus Christ. So there is no chance of apostasy, my dear brothers and sisters. There is no chance of apostasy. The church established by Jesus Christ in the first century, as he called these 12 disciples to preach the gospel throughout the world, has remained, what we call that remained, or still existing from the first century until now. Because the promise of the Lord, as Brother Romy Nunez kanina mentioned in Matthew chapter 28 verse 20, the Lord promised
He said in His promise, I will be with you till the end of age. So, the age of the gospel, the age or the time of Jesus' promise, He is not yet returning. So therefore, He is with His church. So therefore, if He is in the church, there is no chance of apostasy or pagtalikod. There is no such things, my dear brothers and sisters. So, if you subscribe to that kind of belief that the church founded by Christ were apostatized, then we can say that Jesus is a liar. And it will not happen because Jesus said in John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So if He said that He will be with His church up to the very end of the age. So if you subscribe to that belief that the church of Jesus were apostatized, then you are believing that Jesus is a liar, my dear brothers and sisters. And that will not happen because it will contradict to the very nature of Jesus that He is the truth. And the one who can make a lie only is the devil and not Jesus, because the devil is a liar from the very beginning. And we can find that in John chapter 8, verse 44. Are you still there? Aninavian, are you still there? If you're not there already, I will again talk in Tagalog. Baka maubusan tayo ng English. Wala naman sininab yan eh. So, okay. So, mga kapatid, there is no such things. That is why we can see here in the gospel that our Lord Jesus Christ called His disciples. He teach them, and then give them authority over the unclean spirits. And we said earlier that the places where they reach out or where they preach the gospel, these 12 apostles, they're including Saint Paul, of course, and then Matthias, the replacement of Judas. These places, as of now, are all Catholic churches. Even Spain is one of the missionary journey that was reached out by Saint Paul. If we have to read carefully the missionary journey of Saint Paul in Acts, he reached Spain. And then we know that the history tells us that Spain sent Magellan here, actually to explore. He is not only finding Philippines. He is not just finding Nemo or finding Philippines. Pero niloob ng Panginoon, but the Lord wills they reach Visayas region. And then they are not actually to go to war to any country. They are just exploring and finding yung mga spices. Pero may mga kasama, may mga kasama sila mga missionary. Napaliwanag na natin dati yan. Papaano naging nakagyat na tinanggap ni Raha Humabon at saka ni Reyna Juana ang pananampalatayang Katoliko. It is not because the sword of Magellan is pointing at their neck. Kasi they are able to fight them. Though na-share na natin yan, binabalikan na natin. So, sa Ebanghelyo ngayon, mga kapatid, na itong mga alagad nito ay binigyan niya ng kapangyarihan laban sa mga unclean spirits.
He instructed them to take nothing for the journey but a walking stick, no food, no sack, no money in their belts. They were, however, to wear sandals, but not a second tunic. So you see, the meaning of this, ibig sabihin nito mga kapatid, na dapat itong mga alagad na ito, since sila ay naglilingkod sa Panginoon, ang reliance nila, ang kanilang, what we call this, ang kanilang, they are dependent to God. They are dependent to our Lord Jesus Christ. At kung babasahin natin itong mga parallel na mga verses ng Bible na ito, makikita natin, kaya sila inutusan ng Panginoon para ipakita ng Panginoon sa kanila that the Lord will provide all their needs, my dear brothers and sisters. Sometimes tayo ng mga tao, hindi natin na-recognize na kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Kasi most of the time, gusto natin lagi na secured. Kailangan everyday, parang ginagawa natin na binabraso natin mga kapatid. That is why kuminsan hindi natin na-recognize yung pagkilos ng Diyos. Na-realize nyo? There are times God ilalagay tayo ng Panginoon sa mga sitwasyon na kung saan nagkukulang tayo. Para makita natin at ma-realize natin na ang Panginoon ang provider. Diba? Yung famous na Jehovah Jireh. Yung sa Genesis chapter 22. Pero sa atin, ang Jehovah, parang dinidiscourage tayo na gamitin yun kasi mispronunciation yun ng tetragrammaton na YHWH. Diba? Yung pinakilalang pangalan ng Diyos kay Moses doon sa Exodus chapter 3 verses 14 to 15. It is a mispronunciation of the tetragrammaton in Exodus chapter 3 verse 14 to 15. Actually daw, ang totoo niyan mga kapatid ay Katolikong pari pa rin ang gumawa niyang Jehovah. So until now, ginagamit pa rin pero mispronunciation daw yan mga kapatid according sa mga nakakaalam ng Greek at saka Hebrew Bible. It is a mispronunciation. So He is Yahweh Jireh. He is the Lord who provides. Diba? Yun yung sinasabi sa Genesis chapter 22 nung tinanong si Abraham ni Isaac. Sabi niya, Ama, meron na tayong apoy, meron na yung panggatong, nasaan ang ihandog? Ano ang sagot ni Abraham kay Isaac? The Lord will provide. Yan mga kapatid. So sometimes, my dear brothers and sisters, kung minsan sa buhay natin, kapag wala tayo, worry na tayo. Kaya tulad itong mga alagad, kaya inutusan sila to go, na wala sila mga dala-dala mga baon. Baka because gusto ng Panginoon na iparana sa kanila na ang Panginoon ang magpo-provide ng kanilang mga provision. Sa ating buhay kuminsan, di ba, worry tayo na wala na linggo. Sabi ngayon, linggo ngayon. Wala pa kaming wala, sa Lunes, wala tayong sasaingin. Kaya magtatrabaho muna ako ngayong linggo. Diba? Hindi na muna magsisimba kasi magtatrabaho kasi sa Lunes, wala tayong pangkain. So, ganun tayo kuminsan, di ba? Hindi natin, natatakot tayo na wala tayong makakain or wala tayong pang-provide doon sa ating pangangailangan. Nakalimutan natin panghawakan yung sinasabi ng Panginoon. Di ba sa Matthew chapter 6 verse 33. Most of the time, mas inuuna pa natin yung mga bagay-bagay na kaysa sa Panginoon na siyang pinagmumulan ng lahat ng mga bagay na meron tayo. Kaya kuminsan yung mga tao, kaya kahit linggo kuminsan, wala na silang panahon sa pagsisimba. They have no time for the Lord anymore. So,
hindi na natin, parang takot na tayo doon na hindi natin pinanghahawakan yung sinasabi sa Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Diba, hindi natin, parang ano na tayo, masyado tayong worry. Kaya gusto natin lahat, gagawin natin. Diba? So, yun yung ibig sabihin mga kapatid. This is the reason why the Lord Jesus Christ instructed them not to bring anything in their journey. Okay? Ang walking stick lang. But a walking stick. Instructed them to take nothing for the journey but a walking stick. No food, no sack, no money in their belts. They were, however, to wear sandals but not a second tunic. He said to them, wherever you enter a house, stay there until you leave from there. Whatever place does not welcome you or listen to you, live there and shake the dust off your feet and testimony against them. Pero let us remember mga kapatid, alam nyo, may mga kapatid tayo kung minsan na alam na yung mga separated brethren natin, na kapag, alam nyo ba na kapag mag-shake sila ng dust off in your feet, it is a warning. Sinasabi nila na warning sa iyo. Parang kinukuha nila na parang kinukondena ka na. Sa atin, may nakausap akong pare natin, isang matalino ring pare, religious na pare, si Father Mark George Spiel Dancel, ang pari ng Poor Servants of the Divine Providence. Sa atin mga Katoliko, ang konteksto natin, kapag hindi tayo tinanggap sa isang lugar, ang konteksto natin, ang interpretation natin sa pag-shake the dust off is para kung ano man yung mga negatibo na naramdaman natin at naranasan natin, yung mga negative influences sa atin, ay hindi natin madala-dala doon sa sunod na lugar na pupuntahan natin. Kasi di ba may psychologian ko minsan na kung ano yung naranasan mo kuminsan, yung yamot mo, yung inis mo, madadala mo doon sa pupuntahan mo. So dapat mapalaya yung sarili mo doon sa mga negatibong na naranasan mo doon sa pinuntahan mo. Yun yung sabi niya, yun yung dapat natin ginagawa. Hindi tayo to condemn those people na hindi tayo tinanggap. Yan yung konteksto natin mga kapatid na mga Katoliko. Hindi natin sila, mapupunta kayo sa impyerno. No, hindi tayo ganun. Yung kung hindi man tayo tinanggap ng mga tao na yun, nang pagdala natin ng mabuting balita to them, katulad dito sa Facebook, o dito sa TikTok, or sa Facebook, kasi ano natin to isi-share natin to Hindi man tayo tanggapin ng mga tao dito, hindi natin sila, hindi kayo mapupunta sa langit. Hindi natin ginagawa yung ganun. Kundi tayo patuloy pa rin natin silang ipinipray. Kaya nga nabuo yung prayer ng yung Divine Mercy Prayer, di ba? Ako tuwing dumadaan ako doon sa may silo circle, yun yung prayer ko. Nagpipray ako, pinipray ko yung ibang Holy God, yung Eternal Father, I offer you the body, blood, soul, and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and for those of the whole world. Yun yung prayer natin. Hindi kung yung mga tao na yun, itong mga tao na ito, na binabahagi na natin, these people that we are preaching the Word of God that the Lord Jesus Christ established only at church and not churches. My dear brothers and sisters, Isabel, good morning din sa inyong lahat. Ayan si Isabel. Isabel. Kilala ko yan sa TV yan Father June Sanchez. Father June Sanchez pala sa yun, sa Taguig yun, sa Pateros. Si Father Eric, ano pala to? Father, ano nga Father? Okay. Ayan, mga kapatid, yun yung ginagawa natin mga Katoliko. Kung hindi tayo tatanggapin sa sinasabi natin, hindi naman natin sila ipinipilit to persuade them. Kundi, at least we have done our part, mga kapatid. Lord, we have done our part. We preach your good news. We preach your gospel to these people, yet they did not accept us. They did not accept your word.
we entrust you to them. Yung pag mag-shake tayo ng dust natin sa ating mga paa is not to condemn them, but we are shaking off those negative things na naranasan natin para pagdating natin doon sa kabilang mission natin, ay hindi natin madala-dala yung mga negatibong naranasan natin. Okay. Yun mga kapatid. So yun yung pagpapakahulugan natin ng mga Katoliko. Hindi natin sila i-condemn. Ito, total, hindi naman ito papanoorin ng kapatid ko eh. Yung pastor kong kapatid, missionary Baptist pastor. Dito na nag-graduate sa Pasig, sa Kanyugan, sa Landmark Baptist College ng kanyang theology. Nung nag-usap kami, of course, ako yung naunang naging Baptist. Naging Baptist ako noong 1986 hanggang 1995, mga kapatid. So ako yung naunang now I learned something new. Ano yon, Brother Pablo? Share to us ano yung something new na learn mo. Yung kapatid ko na Baptist pastor, nung nag-usap kami, gusto niya akong i-win back. Parang i-win back niya ako na maging Baptist uli. Kasi naging Baptist ako 1996 o 1995. So, nalublob ako talaga sa ilog. Yung ilog na yun ay puro kabatuhan. So, nung nag-usap kami sa pananampalataya, of course, nakabalik na ako sa Catholic Church at marami na akong mga natutunan bilang Katoliko. Ang sabi ko sa kanya, you can share to me the Word of God. But, wag naman yun na yung mga bagay patungkol sa pananampalataya kong Katoliko na alam ko kasi ang sagot. Diba? Kung atakihin mo ako, if you will share to me the Word of God, I will listen. I will accept that. We will share that together. But if you will attack my Catholic faith, I know the answer. Then, since I know the answer, I will not just listen to you. I will answer back. Alam niyo ba na after niya na nag-usap kami, siguro sa hangad niya na gusto niya maligtas ako. Actually, kung tutuusin, ang doktrina ng mga Baptist, mga kapatid, once saved, always saved. So therefore, ligtas na ako. Kasi umalis man ako sa Baptist kasi once saved, always saved. Ang kanilang doktrina. So therefore, ligtas na ako. Kaya kung gusto niyo maligtas, umanib kayo sa Baptist, then bumalik kayo sa Catholic Church. May eternal assurance na kayo. Kung kay Calvin ka naman, yung ang sekta ni Calvin, Brother Romy, naman, predestined ka. Yun, predestined naman yung kanilang pananampalataya. So, ganun. And then, okay. So, dito mga kapatid, and then, kasunod dito sa Mark chapter 6, whatever place welcome you or listen to you will leave there and shake the dust off in feet, testimony against them. And then, meron pa dito mga kapatid, na bago tayo pumunta sa ibang part sa parallel na itong gospel nito, na kapag pumunta tayo sa ibang mga bahay na ating, ibabatiin natin sila ng kapayapaan. Kung tatanggapin na nila ang ating kapayapaan, mananatili sa kanila ang ating kapayapaan. Pero kung hindi, bawiin nyo. Kaya may joke ako hello po, peace po, good morning. Nagjo-joke nga ako. Kung sabi ko, good morning, pag ayaw sumagot, ayaw nyo yata ng good morning ano gusto nyo, bad? So, kung hindi tatanggapin ang kapayapaan natin, sabi, bawiin daw natin Okay? Sinabi dito, whatever place does not welcome you or listen to you, leave there and shake the dust off your feet in testimony against them. Pero yun nga, binanggitan natin kanina kung bakit natin i-dust off. Hindi para i-condemn sila or na kung ano po man, kundi tanggalin natin yung mga negatibo, iwan natin. Di ba? Kumbaga sa ipagpag natin sa labas. Wag sa Starbucks or sa 7-Eleven. Superstition yun kapatid kung ipagpag naman yun sa
Kapag pagpag naman doon, halimbawa pumunta ka ng sementeryo, pag uwi mo, magpagpag ka doon sa Starbucks or sa 7-Eleven, superstition naman yon, kasalanan naman yon. Kung natakot, halimbawa pumunta ka sa mga sa tingin mo, halimbawa ganun pumunta ka sa sementeryo, kung sa tingin mo natakot ka doon sa mga spiritual influences, mga evil influences, ang form of pagpag mo dapat yung cleansing prayer. Huwag yung magpagpag ka doon sa sa Starbucks o 7-Eleven. Superstition yon, kasalanan yon. Superstition is a sin, mga kapatid. CCC 2138. It is a departure from God. Okay? So, ang gagawin mo na kung takot ka, may mga spiritual influences ka, mga spiritual influences na galing ka sa labas. Actually, dapat, halimbawa mga kapatid, ito sabihin ko sa inyo. Kapag galing ka sa labas, marami kang pinuntahan ng mga lugar na kung saan hindi mo alam kung ano yung mga lugar na yon. Para pagdating mo sa bahay, malinis ka, ang gagawin mo na pagpag is prayer, cleansing prayer. Hanapin nyo sa Google, meron dyan, cleansing prayer. Nakalagay dyan, O God, we pray that the cleansing power of precious blood of your Son Jesus be upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus from the top of our heads down to the very soles of our feet. And let this blood penetrate to the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement from whatever spirit we have come in contact with during the course of this day. Or kung nanalangin ka, kung nag-intercede ka during the course of intercession, or kung nag-serve ka nag-serve ka, may seminar kayo na it's about mga spiritual warfare, about sa pagbabagong buhay, dapat i-frame mo yung cleansing prayer. Kasi alam mo na, yung mga tao na na-reach out nyo, iba-ibang mga concerns nun. At kapag yung mga tao na yun ay naakay sa Panginoon, ay natural andun yung delikado ka sa retaliation ng kalaban. Kasi sino ang kalaban na matutuwa na mababawasan ang bahagi ng kanyang kaharian? So kapag nag-i-engage ka sa evangelization, katulad dito, nag-i-engage ka sa pagbabalik loob ng mga tao patungo sa Panginoon, may mga seminaryo kinandak, or may pinuntahan kang iba-ibang lugar na pinasok na sa tingin mo ay may mga spiritual influences ka. So yung form of pagpag mo, yung shaking dust off mo is dapat yun yung cleansing prayer. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit. Cleanse us from any entanglement from whatever spirit we have come in contact with during the course of this day, during the course of our intercession, and anoint us with the gifts of the Holy Spirit and refresh our body, soul, and spirit. And may the sign of your Holy Cross drive away all evil spirits from us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Diba? So yun. O di kayo yung prayer ni Saint Anthony Padua ba yun? Execrocem Pugitiparses adverse, Bitchit Leo de Tribo, Rio Daraldex David, Alleluia. Hanapin nyo na lang yung interpretation sa Google. Alam mo yan, Mystery of Faith? Sa Google yan, maganda yun. Yun yung form of pagpag natin, not yung superstition. A prayer. Yung pagpunta mo sa Starbucks o sa 7-Eleven ay hindi makapagpag sa iyo, lalo kang nadagdagan ng spiritual influences, spiritual evil influences. Kasi naniwala ka doon sa superstition. Dapat yung form of pagpag natin or shaking the dust off is yung cleansing prayer para malinis tayo pagpunta natin sa ibang lugar ay masaya tayo, kagalakan yung dala natin, kapayapaan yung dala natin. Kasi kung yung pinanggalingan natin, masama yung loob natin kasi hindi tayo tinanggap, baka itong mga influences na ito, madadala natin doon sa panibagong mission natin, sa lugar na pupunta natin. So yun yung ina-avoid natin, mga kapatid. Huwag nating gayahin yung pagpagtay ng paa para i-condemn, para warning, parang condemnation. Yun yung iba ang attitude ng iba Pagpag ka nila. Parang winawarningan ka na, warning to warning. Yan, okay? So they went up and preached repentance. So, humayo ang mga lagad at nangaral ng patungkol sa pagsisisi. Nangaral sila sa kanilang pangaral, mga kapatid. Tuloy-tuloy yun.
Hindi yun naputol. Lumaganap yun. Kaya nga naging universal, naging Catholic. Alam nyo ba doon sa, kaya nga naging universal kasi di ba first century sila inutusan ng Panginoon about mga 33 AD. Kaya nga si San Ignacio ng Antioch, alam nyo ba na sa Antioquia, di ba alam naman natin yan, siguro nakabasa nyo naman, na dati talaga ang tawag sa ating mga Kristiyano ay the way, sa Acts chapter 9, the way. Sa Acts chapter 9, basahin nyo doon. Bahala kayo dyan maghanap kung anong verse para hindi kayo maging tamad. Then, alam nyo na pagdating sa chapter 11, verse 26, sa Antioquia, mga kapatid, ay doon unang tinawag ang mga alagad na Kristiyano. At alam nyo ba, historically, that was around yung Acts 11:26 na yan is around mga, na yan? Ang Acts is about mga AD 50, something like that, mga kapatid. Then, from that AD 50, mga kapatid, in that very place of Antioch also, diyan din inumpisahan na tawagin ang simbahan na Catholic kasi lumaganap na eh. Itong 12 na ito, nangaral na sa lugar na kung saan-saan sila nakarating. At yung kanilang mga ipinangaralan na nakaranas ng himala ng Panginoon ay nagpatotoo rin patungkol sa kanilang karanasan. Kaya lumaganap ng lumaganap. Kaya nga naging universal, naging Catholic. That is why in Antioch also around, sa sulat ni Saint Ignatius of Antioch, sabi doon na something like this, na sabi niya, where the church is, there also the bishop. And where the bishop is, there also the Catholic Church. Sa sulat niya sa mga Smyrnians. It was around 110 AD. Try to imagine 110 AD, kung i-move backward mo, kung nasulat yung Book of Acts noong around mga 50 AD something, try to imagine very close yung date, na kung saan, dyan sa Antioch, sa Acts 11:26, unang tinawag ng mga Kristiyano ang mga alagad. And in that very place also of Antioch, dyan din unang tinawag ng mga Katoliko ang simbahan. So you see, may historicity. Napakalapit yung connection. Yan, mga kapatid. Sabi nga actually hindi naman naon ang descriptive title lang ang, halimbawa sinasabi, descriptive title lang yung Iglesia ni Cristo, mga Iglesia ni Cristo, Roma 16:16, Acts 20:28, sa original ay Iglesia ng Diyos, at saka yung 1 Timothy 3:15, Iglesia ng Diyos. Hindi yun tumutukoy sa dalawang iglesia na nag-aagawan ngayon ng mga talatang yan. Yun ay tumutukoy sa isang iglesia ang itinatag ng Panginoon na umiral noong unang siglo na siyang umiiral hanggang sa kasalukuyan. Kasi hindi yun natalikod. Yun pa rin yun. Kaya kapag makita ka ng iglesia ng Diyos na sinasabi sa 1 Timothy 3:15 at saka Acts 20:28, at saka yung Roma 16:16, mga iglesia ni Cristo, isa lang yun, hindi yun tumutukoy sa dalawang sektang nag-aagawa ng mga talatang yan. It is referred to the church founded by the Lord Jesus Christ that existed from the first century until now. At ang makakaangkin niyan ay ang Catholic Church lang. Bakit? Because the Catholic Church is the only church that can trace our roots back to the apostles. Sapagkat meron tayong unbroken link. Meron tayong tinatawag na apostolic succession. The rest of our separated brethren, hindi nila ma-establish po yan, mga kapatid. Sige nga, i-try nyo yung Inc. 1914. Ma-establish ba nila ang apostolic connection? Hindi po sila makaka-establish, mga kapatid. Yung leadership nila ay from Felix hanggang kay Eduardo ngayon, 3 pa lang. So, hindi sila qualified. Okay, tingnan nyo, kahit yung ibang mga sekta, tingnan nyo. Mag-isip kayo ng lahat ng pinaka-oldest na mga sekta at denominasyon.
Sige nga, ano yung pinaka-oldest na ibang alam nyo maliban sa Orthodox? Kasi ang Orthodox Church humiwalay sa Catholic Church noong 1054. Ano yung pinaka-oldest church na alam ninyo? I-check nyo yung history nila. Di ba? Oh. Sa atin ganun, mga kapatid. At ang ating simbahan ay ang pamumuno through election. Hindi siya Yes, tama. Yes, Sis LB. Ang simbahan natin hindi by pamilya. Kaya nga yung mga pari natin, yung mga pope natin, mga obispo natin walang asawa. Kasi kapag may mga asawa yan, baka yung mga ari-arian ng diocese, ang ari-arian ng Vatican ay pinag-aawayan ng mga pamilya. Di ba kaya kapag may pamilya, tingnan nyo yung isang sekta dito sa atin. Natural, ang laki ng pakinabang ng kanilang sekta. Kaya nga, nagkaroon nga sila ng problema sa leadership, di ba? Nag-aagawan sila. Yung tatay, ang kasunod na naging tagapangasiwa ay yung anak. Ng bandang huli, yung kasunod yung ang anak nitong isa nito, ang nagiging kasunod is yung anak. Kaso lang, marami siyang anak. Marami siyang anak. Ngayon ang namumuno. Di ba? Yung kapatid niya, hindi man lang naipasa sa kapatid niya. So ito sigurado ka ba ipapasa niya doon sa kapatid niya para makatikim man lang na pamumuno sa kanila? Hindi. Kasi ang isi-secure niya, rito yung anak niya ngayon. So itong anak na ito, pagdating ng araw, ganun din. So the rest, yung mga, di ba? Kaya nga may rivalry sa kanila Sa atin, hindi nangyayari kasi through election, papal conclave sa atin. Kaya yung walang ikakatakot na magkakaroon ng conflict sa simbahan dahilan dun sa pamunuan, dahilan sa mag-agaw-agawan sila ng kayamanan. Kaya nga walang asawa yung mga pare kasi kapag may mga asawa, siguro sa Vatican, kanya-kanyang interest ang lalabas. Di ba? So yun mga kapatid. And then, ito na mga kapatid. So verse 13, Mark chapter 6 verse 13. Sabi dito, so they went off and preached repentance, and then they drove out many demons, and they anointed with oil many who were sick and cured them. So, ang simbahan natin, that is why ang simbahan natin mga kapatid, ay meron tinatawag na hanggang sa kasalukuyan, meron na Ministry of Deliverance and Exorcism. Hindi yan sakramento, that is only a sacramental. Pero, meron tayo niyan sa ating simbahan ngayon sa kasalukuyan. Sabi ni Father Darwin Gitgano nga, sabi niya, what converts Europe into Christianity is because of exorcism. Kaya nga, di ba, marami tayong mga kapatid na napakinggan natin kay Brother Wendell Talibong. May mga Muslim na na-convert sa Catholic Church because of deliverance. May na-possess. Meron tayong kilala na yung lately lang, December 25, buong pamilya na na-convert sa Catholic Church. Mula pagkabata hanggang sa tumanda siya, iglesia siya. Sa kanila, sa iglesia na nila, wala naman silang ganun. Samantala dito sa Bible, na itong tinawag ng Panginoon na kanyang iglesia ay may kapangyarihan sa magpapalayas ng demonyo. Oo, tsaka hindi tayo Sister LV. At sabi ni Sister LV, at hindi po tayo nagpapabayad ng mga Catholic pag-eleksyon dahil kung gayaan natin ang ibang religion. Of course, may mga individual na mga Katoliko nagpapabayad. Pero as a church, hindi natin ginagamit yung simbahan. Okay? So yan.
So ito mga kapatid, ang mga alagad, kaya nga that is why dito sa verse 13, they drove out many demons and they anointed with oil, many were sick and cured them. Meron tayong tinatawag na deliverance and exorcism sa simbahan. Kaya nakwento ko sa inyo yung December 25, 2024, isang pamilya na convert sa Catholic Church. Hindi sila pinangaralan kasi ang hirap nila hindi mahirap sila paniwalain. Na ano na sila na parang yung ginagamit na kabayo sa kalesa, may takip na ganon. Para ang focus ng kabayo sa unahan lang. Hindi na siya makatingin, hindi niya makikita yung side niya kasi natakpan na So, ayun. Na-convert siya, napilitan siya mag-convert sa Catholic Church because sa pagmamahal niya sa kanyang anak na na-possess. Na hindi magawa nung tiyuhin ng asawa niya na pastor at hindi magawa nung kanyang kinaanibang ng sekta na ginagamit yung pangalan ng Panginoon sa kanilang sekta pero hindi nila mapapalayas. So, yun dumating na ang Catholic Church na nakatulong sa kanila. Okay? So, ayun mga kapatid. Meron pa tayong kwento na narinig. Isang member ng Mason. Ang taas na ng rangko niya. Mataas na. Alam nyo, ano rin ang nakakonvert sa kanya? Exorcism, deliverance. Kasi ang anak niya na-possess. So, dahilan sa mahal yung anak niya, na gusto niyang mapalaya yung anak niya, ay kailangan i-renounce niya yung mga bagay na iyon na hindi naaayon sa kalooban o sa kakaturuan ng simbahan. Ang taas na pinuno ng ano yun may katungkulan na, taas na yung ranko niya, degree niya. So, ganyan. Kaya itong mga kapatid natin, itong hindi natin kayang-kayang hindi natin kayang pabalikin sa pamagitan ng ating pangaral, ang Diyos may paraan dyan. Babalik at babalik sila pagdating ng araw. Because of that. Kasi wala silang magawa. Yung pera nila walang magawa. Yung kinaaniban nilang sekta walang gumawa. Di ba? So since na wala na magawa yung pera nila, babalik sila sa simbahan. Kaya hindi man siya Grandmaster, Brother Jun Pero may mataas na yung degree niya. Na-convert siya sa Catholic Church because yung anak niya nga na-possess. So mahal yung anak niya. So napipiliin niya. Okay. Yung iba kasi merong Sister LV. Sila kasi merong black voting na tinatawag. Sa atin kasi hindi. Ino-honor ng simbahan yung free will natin. Tayo, nire-remind lang tayo ng simbahan. Ito yung dapat yung mga qualities na mga ibubuto natin. Pero hindi nila tayo dinidiktahan kung sino yung mga tao na yun. Ito lang, yung qualities, yung mga katangian ng mga politiko na supposed na ibubuto natin. Pinapalalahan lang tayo ng simbahan. Pero hindi niya tayo dinidiktahan kung sino yung ibubuto natin. Pero dapat, kung ano yung qualities ng mga kandidato, dapat yun yung susundin natin. Ako dati, rebelde din naman ako sa authority ng simbahan Na naranasan ko rin yung ganong klaseng damdamin na mas kukontrahin ko yung simbahan, kinukontra ko yung simbahan. Kasi, yun yung gusto ko yung sa akin. Pero kung talagang tupa ka ng Panginoon, kung tupak ka ng kawan ng Panginoon, ang sinasabi doon sa John chapter 10, ang sinasabi doon, nakikinig sa aking mga tinig ang aking mga tupa. At sinasabi sa Luke chapter 10 verse 16, mga kapatid, ang sinasabi doon sa Luke chapter 10 verse 16, sinasabi na ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. At ang nakikinig sa akin ay nakikinig sa nagsugo sa akin. So therefore, kung talagang totoo tayong tupa ng ating Panginoon sa kanyang kawan, sa kanyang iisang kawan, John chapter 10 verse 16, which is the Catholic Church, dapat matuto tayong makinig sa ating mga pastol, which is our mga priest at mga bishops natin. Of course, hindi nila tayo dinidiktahan.
Pero, meron silang inihabilin na dapat ito yung magiging pamantayan natin. So, dapat pakinggan natin yon. Or else, hindi ka tupa, baka kambing ka. Alam natin na ang kakalagayan ng mga kambing ay makikita natin doon sa Matthew 25:36-46, di ba? Ang mga tupa sa kanan, ang mga kambing sa kaliwa. Bakit ginawang paghambing yung kambing at tupa? Ang kambing, mga kapatid, ay masunurin, nakikinig sa tinig ng kanyang pastol. Pero tingnan mo yung kambing. Anong ugali ng kambing? Yan. So, and then dito mga kapatid, that's why we have the ministry ng deliverance and exorcism. Kapag sa tingin mo, halimbawa ikaw, okay? Kapag ikaw sa tingin mo, or yung membro ng pamilya mo, kapag meron kang mga tinatawag na hindi madidetermine na sakit ng iyong pamilya or ng iyong katawan ng doktor, maybe that is the time for you to go to an exorcist. Huwag kang pumunta sa mga hula, sa mga mananawas, or sa mga espiritista, mga kapatid. Go to an exorcist. Kung minsan, ang problema sa atin, pumunta sa mga manghuhula, mga espiritista, mga mananawas, mga albularyo, which is, dapat doon tayo pumunta sa mga exorcist, mga kapatid. And then, meron tayong Ministry of Deliverance and Exorcism. Yan yung taglay ng simbahan na itinatag ng Panginoong Jesucristo. At ang may authority dyan ay ang mga kaparian natin kasi sila nga, unbroken yung connection natin sa mga alagad. Ang mga alagad ay sa Panginoon, and then yung mga alagad, ang simbahan na lamang natin, yung may ugnay na walang putol. That is why meron silang authority. Kaya nga nagulat yung member na yun na na-convert. Sabi niya, Father, bakit yung ordinaryong tubig pag naipagdasal na ng pari, o yung ordinaryong asin na pagdasalan ng pari, kapag ginamit mo laban sa mga masasamang espiritu, grabe yung reaction. Because of the authority given to the priest na na-acquire nila dahilan ito yung ipinasa sa kanila, yung flow of power galing sa Panginoon hanggang sa kanila walang putol. Unlike sa mga kapatid natin, mga separated brethren natin, kaya nagkaroon lang sila ng authority or power, it is because of the relationship sa Panginoon lang. Pero when it comes to connection sa Panginoon, ng absolute connection, wala sila. Ang Catholic Church lang meron. Sila nagkaroon lang sila ng connection sa Panginoon. Ang kiniklaim nila na verse, John chapter 1, verse 12. Diba? Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan, ngunit ang sinumang tumanggap sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Doon nagkakaroon sila ng connection. Pero when it comes to unbroken connection mula sa Panginoon, pupunta sa alagad hanggang sa kasalukuyan, ang Catholic Church lang meron, mga kapatid. So, hindi lang tayo mga Katoliko, hindi lang tayo nag-claim ng mga bersikulo sa Biblia. Kasi hindi na natin kailangan mag-claim ng bersikulo sa Biblia. Kasi bakit? Ang Biblia na kinukote nila, ang nagtawag na Biblia ay ang Catholic Church. Ang naglagay ng mga chapter at verses, Catholic Church. Sabi nga ni Attorney Marvel Yasos, wala naman mga descriptive title lang yung Iglesia ng Diyos, Iglesia ni Cristo. Pero ang kahulugan nun is descriptive title lang yun, hindi niya pinangalanan. Bakit niya kailangan pangalanan? Kasi isa lang naman yung kanyang simbahan. Di ba? Sabi ni Atty. Marivillaso, sabi niya, ang buwan natin, ang buwan sa Earth, walang pangalan. Pero may isang planeta na merong buwan na dalawa, may pangalan. Kasi para ma-distinguish.
Sa atin, ang simbahan, hindi naman nilagyan ng Panginoon ng pinakapangalan, kundi descriptive title lang yun. Hindi niya man kailangan lagyan ng pangalan. Bakit? Kasi isa na naman yung kanyang iglesia ang itinatag. Ang mga nagpangalan lang ng mga bagong mga iglesia ngayon, ng mga sekta ngayon, kaya nila pinangalanan kasi sa sobrang dami na nila. Yung iglesia ni Cristo, maraming umangkin yan. Then, sino sa kanila ang rightful claimants ng Roma 16:16? Yung Church of God, maraming claimant niyan. Yung 1 Timothy 3:15. Pero sa dami nila, sino yung rightful claimant of that verse? Actually, walang mako-qualify sa kanila. Kasi yung verse na yon, yung mga versikulo sa Biblia, ay binanggit yun sa Biblia nung unang siglo. It refers to the early church. At kung titignan natin, the early church is the Catholic Church. So therefore, those titles, those descriptive titles is referred to the early church, which is the Catholic Church, and not those churches na lumutang lamang nitong huling mga panahon at nag-aangkin ng mga verses na yun sa Bible, mga kapatid. Sabi ni Panot, be a common sense. Be a common sense. Common sense. Be a common sense. Mystery of Faith, kausapin mo si Panot. Lahat ng religion may mangkukulam. Sa Catholic Church, walang mangkukulam. Kapag mangkukulam sila, na Katoliko sila, hindi totoo silang Katoliko. Kasi sinasabi sa Catechism number 2116 at 117. 2116 at 117. At saka 2138. Ang mga superstitious belief at sa mga witchcraft, mga sorcery, yan ay pagtalikod sa totoong pagsamba sa Diyos. So therefore, kung may Katoliko man na sakali na nag-i-engage sa pangkukulam, ay hindi ka Katoliko, kapatid. Ikaw ay kampon ni Satanas. Alam niyo ba daw ang mga mangkukulam? Ang sinasabi daw sa mangkukulam, kapag lumapit ka sa isang mangkukulam, ang sasabihin daw sa iyo ay, ang sasabihin sa iyo ng mangkukulam, ikaw yung aako ng buhay nung ipapakulam mo. So therefore, hindi ang mangkukulam yung nagpatay doon. Halimbawa, namamatay yung tao, kinulam mo, namatay. Ang aako ng buhay ng tao na yun, ikaw na nagpakulam. So therefore, ikaw ang mananagot. Kaya kapag nagpakulam ka, ikaw ay mamamatay tao. At kapag mamamatay tao ka, magiging katulad ka ng iyong ama, ang Diablo, John chapter 8, verse 44. At saka sabi dito sa 1 Peter, meron na sinabi dito sa 1 Peter, unang Pedro, chapter... okay. Okay. First John pala yun, First John. Okay. Okay. Hindi ka makita. First John chapter 3. Siya. First John chapter 3 verse 15, mga kapatid, ito sinasabi, mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. So kapag ipakulam mo yung kapwa mo, ay makonsider ikaw ang aako ng buhay na yun, ng kukulamin. So kung nag-engage ka sa pangkukulam ng panggagaway or pangbabarang, you are not belongs to Jesus Christ. You are belong to the devil. John chapter 8 verse 44, sabi niya, ang inyong ama ay mamatay tao.
at sinungaling sapagkat siya ay ama ng kasinungalingan. So therefore, kung you are engaging sa pagpatay ng tao sa pamamagitan ng pagkukulab or any other form, so therefore, ang sinasabi dito sa 1 John chapter 3 verse 15, mamamatay tao ka. At kapag mamatay tao ka, ang babala sa iyo ay walang, okay? Nalalaman yung ang buhay na walang hanggan ay wala sa mga mamamatay tao. Ay, mabuting gawa. Thank you for coming back. Sa Katoliko po ba, anong daan ang dinadaanan nyo? Maluwag na daan o makipot na daan? Matthew 7:13 ang dinadaanan namin. Kami mga Katoliko, alam mo kung bakit? Kasi meron kaming, bira mo, ang simbahan, bawal sa simbahan namin na hindi kasal ang mangumunyon. Bawal sa Catholic Church ang abortion. Bawal sa Catholic Church ang contraception. Nagpa-fasting kami pagdating ng Lent. Every Fridays of blood supposed to be. So, di ba ang hirap nun? Makipot na daan yun. Matthew 7:13, pumasok kayo sa makipot na daan. Yun, mabuting gawa na member ng MCGI. Ang maluwag na daan is yung sasabihin na umanib lang kayo sa amin, ligtas na kayo. Yun yung maluwag na daan. Pero mo, anib ka lang sa kanila, ligtas ka na. Yun yung maluwag na daan. Sa amin, nasa makipot na daan kami. Kasi Matthew 7:13. Pero mo, sabi ng Panginoon, sabi niya, sapagkat kung nais yung sumunod sa akin, pasanin niyo ang inyong krus. Okay. Makipot ba ito o maluwag? Maluwang may lasingan, may sugal, may patayan, may droga, pagkakatipon, kampi, pangalon niya. Okay? Of course, kaya nga, itong mga tao na ito, yun yung mga taong pinapangaralan din namin mabuting gawa. So yung kino-quote mo, ang kino-quote mo is Galatians chapter 5 verse 19 to 20. Basahin natin ya. Tinuturo mo yung daliri mo. Talakay na namin yung nakalipas na araw yan. Tinuturo mo yung daliri mo sa amin sa Catholic Church, 3 babalik sa iyo. Ito sinasabi sa Galatians chapter 5 verse 19 to 20. Hindi makakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang tarang sa pagsaya, at iba pang tulad nito, binabalaan ko kayo tulad ng una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Yan. Lahat ng yon binabalaan na hindi makakapasok ng langit. Lalo na yung sa mga Katoliko. Sinasabi yun, pinapangaral yun. Kasi open yung Bible sa amin Pero yung hindi mo binibigyan ng pansin, yung pagkabahabahagi at pagkakampi-kampi. Yung pagkabahabahagi at pagkakampi-kampi, kabilang kayo doon. Bakit? Ang Panginoon ay nagtatag ng isang iglesia lang. At hindi yun yung iglesia ni Eliseo Soriano. Ang Panginoon ay nagtatag ng isang iglesia lang. Na siyang umiral ng unang siglo hanggang sa kasalukuyan. So therefore, kasama ka doon sa pagkabahabahagi at pagkakampi-kampi. Na sinasabi ng Romans chapter 16 verse 17, na sinasabi doon, iwasan ninyo yung mga taong gumagawa ng pagkabahabahagi at pagkakampi-kampi. Ang gayong mga tao ay hindi talaga naglalingkod sa Panginoon, kundi sa kanilang mga sariling kapakinabangan. Basahin mo Romans 16:17 to 18. At sinasabi sa Matthew 12:30, ang mga taong hindi panig sa akin ay laban sa akin. At ang hindi tumutulong mag-ipon ay nagkakalat. Kayo yun, kasama kayo doon sa binabalaan.
Yung pagkabahagi at pagkakampi-kampi, nagtatag na ang Panginoon ng kanyang iglesia, si Eliseo Soriano nagtatag din pa ng kanya. Whereas sinasabi sa Psalm 127 verse 1, ang gayong mga tinatag lamang ng tao ay walang kabuluhan. So, kasama kayo dun sa binabalaan. Do not just point your finger on us Catholics. Kasi hindi mo napapansin yung dalawa doon. Yung dalawa na yun, pagkabahagi, pagkakampi-kampi, kakasama kayo doon. So, isa ka sa binababalaan ng Panginoon. Isa kayo sa binababalaan ng Panginoon na hindi tatanggapin sa langit ang sinumang gumagawa ng gayon. Kung may mga Katoliko man na gumagawa ng gayon, ay yun yung mission namin ng mga Katoliko din. Yan. Hindi ko wala ang pangalan, brother. Magaling ang mga pari magpaliwanag ng gospel, very logical, hindi tulad ng sekta, very literal. Oo nga, brother, hindi ko. Anong pangalan mo, bro? Yun yung sinabi namin kahapon, na-share din namin kahapon, na yung Matthew 23 verse 9, tinitake nila as literal. Pero pagdating doon sa Matthew chapter 18 verse 8, ayaw nila i-take as literal kasi mapapahamak sila. So, hindi lang literal, brother, selective. Selective pa sila kung ano yung gusto nilang paniwalaan, yun lang yung gusto nila. Selective at saka literal at saka selective. Wala kasi silang exegesis, wala silang exegesis, wala silang tawag nito, wala silang critical approach method at saka exegesis. Sa kanila, pulot-pulot lang ng talata. Okay. Sabi ko na sa iyo, mabuting gawa na ang Katoliko ay lumalakad sa makipot na daan. Kaya nga kami Katoliko, sinasabihan inaaral sa amin, pasanin ninyo ang inyong krus. Okay. Kayo, maluwag yung daan nilalakaran nyo kasi umanib lamang kayo sa MCGI na tatag ni Eli Soriano, maliligtas ka na. Makipot ba yung libre lahat? Hindi libre lahat. Personal na desisyon ng mga tao yun. Personal desisyon ng mga Katoliko yun. Halimbawa, mag-engage sila sa ganon. Personal nila yun. Ikaw ang mag-isip, mabuting gawa, mag-isip ka bro, huwag kang magsinungaling, masama yan. Ay, yung sinasabi ko nga sa iyo ang Panginoong Jesucristo ay nagtatag lamang ng iglesia. At yung iglesia na yon ay umiral nung unang siglo hanggang sa kasalukuyan. At yung iglesia na yun ay hindi matalikod. So ngayon, kung kabilang ka sa iglesia ang itinatag ng tao, katulad ng MCGI, tinatag ni Eli Soriano, so bakit ka kabilang dyan? O, di ba? Ano sasabihin mo? Yan yung totoong iglesia? Yan yung kasinungalingan, kapatid. Yan yung kasinungalingan. Ikaw kasama ka dyan sa John 8:44 and not the Catholic Church. So sasabihin mo yung iglesia mo na MCG ay totoo, kasinungalingan yan. Kasi yan ay iglesyang itinatag ni Eliseo Soriano. Yan yung totoong kasinungalingan, kapatid. At sinabi ko na nga sa iyo kanina, yung Galatians chapter 5 verse 19 to 20. Yung dalawa doon, kasama kayo doon sa pagkakampi-kampi at pagkabahagi na ang babala ng banal na kasulatan sa Roma 16:17 to 17 to 18. Basahin natin. Kasama ka doon. So therefore, kasama ka sa binababalaan ng Panginoon. Okay, walang tatag si Brother Eli. Nagsisinungaling ka pa, walang tatag si Brother Eli. Umanib na lang kami sa nakasulat sa Biblia, kaya nga members kami. Okay. Members of Church of God International. Saang Church of God kayo na member? Saang Church of God pinamember ni Eli Soriano yung kanyang iglesia? Sige nga, magsabi ka ng totoo. Saang Church of God
ka na iglesia, saan Church of God ka na iglesia na member ni Ilusurian yung kanyang iglesia? Saan Church of God? Si Mabuting Gawa, saan Church of God? Marami kasing umaangkin ng Church of God. Saan Church of God siya na member? At may maipapakita ka ba na registration or membership na tinanggap yung pagpapamiyembro ni Brother Eli sa Church of God na yun, na nakalagay sa Biblia? Saan? So kung hindi mo mapoprovide, ikaw yung nagsisinungaling at ikaw yung binababalaan ng John chapter 8 verse 44. Di Gongyo. Ang ganda ng pangalan pa. Hindi ko na yan babasahin, bro. Yung pumatay kay Father Richmond Villaflor Nilo, member niyan eh. Member dyan. At nung, akala ko pinabuwag na yun, pero nakita ko nung nakapunta ako, nagawi ako sa Manila, nung nagkaroon sila ng rally, may nakikita pa rin akong may t-shirt ng gano'n. Nakala ko pinabuwag na yun ni Mang Eduardo. Kasi may nabasa akong document na naka-circulate na pinapabuwag na yung scan kasi na-involve nga sa maraming atrocities. Meron pa rin nakita ko doon sa noong rally. Yeah. Okay. So, maybe that is by now, mga kapatid. Mag-aalas 7 na. Mag-prepare na naman. Magsasangag ako ng kanin. Lalagyan ko ng hotdog at saka itlog. Ang sarap nun, di ba? So, maybe that is by now. At isa pa, mga kapatid, lastly, ang simbahan lang. Kaya nga itong verse 13, Mark chapter 6 verse 13, is sabi ni D. Gongyo, dapat tayo ang magpagamit sa Diyos, wag siya ang gamitin. Correct bro, magpagamit tayo sa Panginoon at wag gamitin natin ang Panginoon for our personal interest. Yun nga sinasabi doon sa Roma 16:17 to 18. Ang sabi dito, ang linaw ha. Ito, sabi dito, at ito yung sinasabi ko natin kay Mabuting Gawa, na sila yung pinapangaral nila yung Galatians 5:19 to 20, pero yung dalawang parte doon, kabahagi sila doon. So therefore, pasok pa rin sila doon sa mga binababalaan. Sa Romans 16:17 to 18, ipinapananhi ko sa inyo mga kapatid, tandaan ninyo ang mga lumikha ng pagkakampi-kampi at nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral na tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila. Ang mga gayong tao ay hindi naglilingkod kay Kristo na ating Panginoon, kundi sa kanilang makasariling hangarin at sa pamagitan ng kanilang magagandayan at matatamis na pangungusap ay inililigaw nila ang mga mapaniwalain. So yan, mga kapatid. So babala sa atin yun, huwag daw tayo sumali doon sa gumagawa ng mga pagkakampi-kampi at pagkabahagi. Nagtatatag sila ng sariling sekta nila, ng relihiyon nila, at sasabihin, aangkinin na sila daw yung totoo. No? So, let's beware of that, my dear brothers and sisters. And then, bago tayo magtapos, mga kapatid, dito sa Mark chapter 6, verse 13, sinasabi rito na bago ako magsangag ng kanin, sa verse 13, pinalayas nila maraming demonyo sa mga nainalian nito, ginahiran ng langis at pinagaling ang mga maraming may sakit. So itong verse 13 na ito is also a reference doon sa atin sa James chapter 5 verse 13 to 16. That is why we in the Catholic Church may tinatawag tayong sacrament of anointing of the sick. Ayan, mayroon tayong sacrament of the anointing of the sick. This is why dapat kapag may sakit tayo, it doesn't mean na kapag may sakit ka, may anointing of the sick. Dapat hindi yung hintayin yung mga magulang nyo o kamag-anak nyo. Kapag may sakit, huwag yung hintayin na hindi na makapagsalita. Saka lang ipapatawag ng pare. Kaya tuloy, kinakatakutan yung anointing of the sick. Akala ng iba na kapag ina-anointing of the sick ay mamamatay na, which is not supposed to be, mga kapatid. Ang anointing of the sick, kahit malakas ka or may sakit ka, magpa-anointing of the sick ka. Huwag yung hintayin na gihingalo na at saka hindi na makapagsalita. Saka patatawag ng pare. Kaya tuloy, kinakatakutan ng anointing of the sick kapag makita ng iba na kapag may anointing of the sick, mamatay na siguro, which is not.
So sana ituwid natin yung mga ganong mentality, mga kapatid. So maybe that is by now, mga kapatid. Mahaba-haba rin tayong nag-usap or nagbahagi. Shalom. Maraming salamat sa nakiisa, kay Dikong nyo, at lahat ng mga nag-tap ng screen. Brother June, Joe de Cerna, Barbie Dayel, Enzo Pilongkod, Dikong nyo Pablo, si Princess Samad, user 50793, Elias Bermudez, si Strawberry Jam, wow, si Tofu, at saka AMGSK3 at si Brother Romy, at saka si Mystery of Faith, at yung mga si Mabuting Gawa na member ng MCGI, at yung mga member din kanina ng mga INC 1914 na sumali sa atin, at maging yung hindi managtap ng screen ay ngunit they consider to listen to us, maging yung nag-share 4, and then yung nag-likes na 2K or 2,000 na likes, sana 2,000 din yan sila talagang lahat. At God bless, maraming salamat sa inyong lahat sa pakikiisa at pagsama sa amin sa araw na ito. So that is by now. May God keep us safe and sound sa araw na ito, mga kapatid. In Jesus' name, Amen. Elias Bermudez, ayun. Okay. So, shalom. Signing off na yung mga leader brothers and sisters. Preparing na ng pagkain.